Ang dapat maging karamihan sa mga hanging malakas at advanced na mga ulap. Yan po ang ating ulat panahon na dako tayo sa ating Q&A portion. Sino nga bang orihinal na hari ng trivia sa telebisyon bago pa man tayo namangha sa mga ulat ni Kuya Kim o sa mga weather updates ni Mang Tani? Sa mga panahong wala pang smartphones at hindi pa naririnig ng mga Pilipino ang salitang Google, may isang boses na naging sandigan ng bawat tahanan pagdating sa impormasyon. Siyang lalaking tila may bitbit na buong aklatan sa kanyang isipan. Si Ka Ernie Baron ang tinaguriang The Walking Encyclopedia ng Pilipinas. Hindi lamang siya basta tagapagbalita ng panahon, isa rin siyang henyong inventor na nag-iwan ng marka sa ating kultura. Marahil sa bagong henerasyon ngayon, ang pangalan niya ay isang misteryo na lamang, kaya naman sa videong ito, ating huhukayin ng kasaysayan at muling kikilalanin ng iconic na katauhan sa likod ng sikat na linyang kung walang knowledge, walang power. Sa panahon natin ngayon, tunay nga na sa isang click mo lamang sa iyong cellphone o computer ay kayang-kaya mo nang mahanap ang kasagutan sa iyong mga tanong lalo na kung tungkol sa siyensya at kasaysayan. Ngunit ang mga kabataang Pilipino noon ay talaga namang tinututukan ang paglabas sa telebisyon o sa radyo ng nag-iisang The Walking Encyclopedia ng mga Pilipino. Walang iba kundi si Ernie Baron. Si Ernesto Ernie Baron ang tinaguriang The Walking Encyclopedia na talaga namang hinahangaan ng publiko noong mga panahon na wala pang internet at social media. Siya isang batikang mamamahayag at inventor noong siya ay nabubuhay pa. Higit sa 40 taon na naging serbisyo niya sa pamamahayag. Siya ay mas nakilala ng publiko bilang weatherman ng TV Patrol sa ABS-CBN Network. Si Ernesto J. Baron na mas kilala sa pangalang Ka Ernie Baron ay sinilang noong 15 na Agosto 1940 sa Bacoor, Cavite. Marahil ay marami pa sa mga Pilipino ngayon na nakakaalala sa gintong kaalaman na isang General Information Program sa dating DZAQ na ngayon ay kilala na bilang DZMM Radio Patrol 630. Nang matapos ang administrasyon ni Makoy ay bumalik ang ABS-CBN sa ere. Mas nakilala siya sa Knowledge Power na may pagkakahawig sa nauna niyang programa sa radyo. Talaga namang sinubaybayan ng maraming mga Pilipino dahil sa mga kaalamang na ibabahagi nito sa maraming mga tao lalo na sa mga kabataan noong panahong wala pang internet at Google. Nagsimula ang kanyang programang Knowledge Power noong taong 1998 hanggang taong 2004 at dahil umaalingaw na ang pangalan niya sa mga Pinoy, naisipan ng higanteng network na gawing weatherman si Ka Ernie sa daily forecast ng ulat panahon ng TV Patrol sa ABS-CBN Channel 2. Sa ilang best na paglabas pa lamang niya sa TV, mas lalong dumami ang kanyang taga-subaybay. Kung ang dating tagline ni Amado Pineda ng GMA7 na "And that's the latest from Pag-asa" at ang kay Kuya Kim naman ay laging tandaan na ang buhay ay weather lang, ang naging bukang bibig naman noon ni Ka Ernie Baron ay ang kung walang knowledge, walang power. kung walang knowledge, walang power. Bye-bye! Interesante kasi ang mga trivia na ibinabahagi niya matapos sabihin kung saan ang low pressure at intertropical convergence zone at anong oras ang sunrise at sunset. Ang mga bata noon nakikinig na sa weather report, hindi para alamin kung walang pasok dahil sa bagyo, kundi para malaman ang trivia para sa araw na iyon. Dahil sa kasikatan noon ni Ka Ernie Baron, bigla rin sumikat si Ernie Barong, ang spoof na ginagawa ni Vic Soto sa television's Jesters ng IBC13. Weatherman din ang karakter pero modelo at tagabenta ng Barong Tagalog na may biyak sa likod. Panahon noon ng brownout sa Metro Manila nang sumikat ang tinuring na Walking Encyclopedia ng Pilipinas at sakto ang kanyang radio program sa schedule na pagpatay ng kuryente sa Kamaynilaan. Malaki noon ang pasasalamat ng mga tao sa mga transistor radio dahil napapakinggan pa rin nila si Ka Ernie Baron sa kanyang programa sa radyo. Marami noon ang tumatawag sa kanyang programa upang magtanong ng kung ano-ano na lagi namang may nakahandang kasagutan si Ka Ernie. Kapag hindi mga general info ang tanong, mga tungkol naman sa mga sakit ang ibinabato ng mga callers. Lingid sa kalaman ng marami, isa rin siya sa mga taong nagpalaganap ng advokasya sa paggamit ng ilang mga halamang gamot tulad na lamang ng halaman na pito-pito at maging ang cleansing diet. 7 piraso ng 7 klase ng dahon kaya tinawag itong pito-pito. Papakuluan mo ang mga ito at iinumin na parang tsaa. Ito ay kombinasyon ng 7 halamang gamot na bayabas, mangga, alagaw, pandan, banaba, buto ng anis at buto ng kulantro. Dahil sa health boosting at antimicrobial properties, tinutulungan ng pito-pito na itaboy ang mga pathogen na maaaring magdulot ng ubo, sipon at trangkaso. Bukod rito, ang anti-inflammatory property na blend ay nakakatulong ng pagpawi ang sakit na dulot ng pamamaga ng lalamunan at sakit ng ulo.
Kapag blinen dito sa tsaa, ang pito-pito ay magiging isang magandang digestive tonic kung saan tumutulong ito sa katawan na ma-breakdown ang pagkain. Ang anti-inflammatory properties ng pito-pito ay maaari makatulong sa pag-reduce ng pamamaga sa ilang most common respiratory system problems tulad ng hika. Bukod sa pagiging mahusay na mamamahayag ay siya rin ang inventor sa likod ng DC Super Antenna o ang Baron Super Antenna na isa sa pinakaabot kayang antena para sa telebisyon na tinangkilik din ng maraming mga Pilipino. Noong dekada 90 ay nauso rin ang imbensyon ni Mang Ernie Baron na Ernie Form Hat na sabing pag sinuot mo ito, tatalino ka raw. Aminin nyo, malamang isa ka din sa mga nagka-interest dito noon o baka isa ka sa gumamit din ito noon. May iba-ibang sukat at laki na nakadepende kung saang parte mo ito ng katawan gagamitin. May sukat na maaaring ilagay sa mata kung nalulunasan umano nito ang ilang mga karamdaman tulad ng headaches, memory loss, wound healing, hiccups, pain at kung ano-ano pa. Noong kasagsagan ng gamit nito, marami ng mga estudyante ang may ulat nito na makikita mo sa tuwing papasok sila sa mga paaralan. Kinilala rin si Ka Ernie bilang Best Educational TV Program Host noong 2000 at Broadcast Journalist of the Year noong 2005 na nagpapatunay sa kanyang malaking kontribusyon sa pagpapalaganap ng kaalaman sa bansa. Pumanaw ang veteranong mamamahayag na si Ernie Baron noong umaga ng 23 na Enero 2006 sa edad na 65. Ayon sa mga ulat, ang pangunahing sanhi ng kanyang pagkamatay ay atake sa puso o silent myocardial infarction na pinalala ng komplikasyon mula sa sakit na diabetes. Nadiskubre ang kanyang katawan na wala ng buhay ng kanyang anak na si Shirley sa loob ng kanyang silid sa kanilang bahay sa Muntinlupa City. Bandang alas 9 ng umaga nang katukin siya para sa almusal, ngunit matapos ang ilang beses na pagtawag ay hindi ito sumasagot. Pinilit nilang buksan ang pinto at doon na nila nakita hindi na siya humihinga. Isinugod pa siya sa Muntinlupa Medical Center sa pag-asang maisalba pa. Subalit idineklara siyang dead on arrival dakong alas 9:30 ng umaga. Ayon sa kanyang attending physician na si Dr. Cesar Beroya, tinatayang 2 hanggang 3 oras na siyang pumanaw bago pa man madala sa ospital. Bago ang trahedya, nabatid na may iniinda na ring problema sa bato o kidney at atay o liver si Ka Ernie. Noong Disyembre 2005, pansamantala rin siyang nag-leave sa radyo at telebisyon upang sumailalim sa ilang operasyon sa mata dahil sa epekto ng labis na pagbabasa at diabetes. Ang pagpanaw ng tinaguriang walking encyclopedia ay nag-iwan ng malaking puwang sa industriya ng pamamahayag, lalo na sa pagbibigay ng mga trivia at impormasyon na naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa pagtatapos, si Ka Ernie Baron ay hindi lamang boses sa radyo o mukha sa telebisyon. Siya ay naging simbolo ng pagnanais ng mga Pilipino sa karunungan sa panahon na limitado pa ang akses sa impormasyon. Ang kanyang pamana mula sa knowledge power hanggang sa kanyang mga trivia ay nag-iwan ng hindi matatawarang marka. Tunay na ang kanyang buhay ay patunay na sa tamang impormasyon at sipag, ang bawat Pilipino ay may kapangyarihan. Kaya naman sa susunod na mag-search ka sa Google, alalahanin natin ang nag-iisang walking encyclopedia na nagturo sa atin ng kaalaman ay tunay na kapangyarihan.